mga iba-ibang programa para po tayo lalong kumita at lumaki po ang revenues ng probinsya. So ganyan po ang sitwasyon mga kababayan at ito nga, bagong taon, 2021, tulong-tulong po sana tayo at kailangan po namin ang tulong nyo, sakripisyo at pangunawa. At dyan lang po tayo magwawagi at magiging matagumpay kung tayo po ay tulong-tulong at talaga pong ay yung bayanihan spirit kahit po walang bayad, baba ang bayad, okay lang po, tulong lang po tayo, lahat po tayo mag-cooperate, yan lang po ating paraan para po tayo ay magkaroon ng isang ligtas, very safe, very healthy, very improved, at saka prosperous 2021. O yun lang Rick, at magandang mapakinggan itong ating mga kababayan na maraming gustong idating sa ating gobernador para matulungan natin. Oo, sige, pakinggan na natin yung kanilang mga hinihiling. Okay po. Marami po questions dito, Gob. Sa mga gusto pang magtanong, ito na po na talagang pamuhat yata nung araw ngayong panahon ni Governor lamang po nagkaroon ng ganitong pagkakataon na sa isang radio program inyo pong makakapiling, makakaugnayan ng ating minamahal na Governor. Kaya wag po ninyong sayangin itong pagkakataon na ito. Ano ha? Text question, Gob, hindi po ba sagot ng barangay ang pagkain ng mga LSI na nagka-quarantine sa barangay hall? Napakahirap po ng paghatid ng pagkain lalo na sa sitwasyon naming malayo sa barangay hall. Wala na po kaming natatrabaho kundi maghatid ng pagkain 3 beses maghapon sa kapatid naming naka-quarantine. Opo, alam nyo, talagang tulong-tulong po tayo dyan limitado po kasi yung era ng barangay, kaya po inihiling ko po yung pangunawa nyo rin po at sakripisyo, talaga pong medyo limitado po yung pondo rin nila pag-uusapan po ng Provincial Task Force po yan ng COVID-19, isang magandang concern po yung naidulog nyo sa amin. At naintindihan naman po namin yung sitwasyon nyo at nahihirapan kayo. Pero mahirap din po yung maliit lang po yung pondo ng barangay kaya po nahihirapan din sila mag-provide ng pagkain. Pag-uusapan po namin at medyo problema po talaga yan. Alam nyo po ay naipanalo ko yung kaso dyan sa Mandanas versus Ochoa. Diyan po tataasan ang ira ng barangay, no? Barangay governments, municipal governments, saka provincial governments. Pero ang gusto po ng national government ay 2022 pa po ibigay yung pondo, hindi itong 2021. Kaya po, kailangan talakayin namin mabuti yan. At naintindihan naman po namin yung sitwasyon sa barangay dahil napakaliit po ng ira nila. At tignan po natin ang magandang paraan dyan para makatulong naman doon sa naka-quarantine. Okay po. Isa pong caller tayo. Hello? Hello? Parang wala. Hindi tayo dinig, Sunshine Grace. Hello? Oo. Parang hindi dinig. Sandali. Okay, bago po yung ayusin mo muna yung ating text hotline. Okay. Isa pa pong text question. Kailan po kaya namin mapapakinabangan ang inasabi po ninyong proyekto tungkol sa sapat na supply ng tubig? Dini po sa amin ay kahit tag-ulan ay walang nalabas na tubig sa gripo. At kapag may tulo naman, kung minsan ay hindi magamit at malabo, lalo na kapag bagong buhos ang ulan. Alam niyo ho yan, sa 5 bayan ho itong cover nitong 1.6 billion.
at nakakuha tayo ng partial na pondo para diyan. Ano po? Kaya po kailangan pong tingnan natin yung engineering design na gagawin ng DPWH kung saan po makakaumpisa. Ang issue po dito, yung Torrijos po ay meron na sariling waterworks system yan. Nabigyan na gawa na po ng paraan yan noong isang taon pa po, no? Pero itong sa Limang Bayan po ay tinitingnan po natin kung ano talaga ang posisyon ng mga municipal government. Dito po sa Santa Cruz ay marami pong proponents diyan kay Mayor Tonton Uy at pinag-aaralan po yung mga proposal at tinitingnan po kung isasabay yung Santa Cruz dito sa water supply project ng probinsya or may sarili silang arrangement doon sa maring may investor ho na gustong pumasok. So kailangan po sigurong gumawa ng ngayon ho, itong Enero, gumawa na po ng permanent position po si Mayor Tonton Uy pati ng Sangguniang Bayan kung isasabay ba yung kanilang lugar, itong Santa Cruz, dito sa water supply project ng probinsya or iba pong arrangement doon sa proponent. Ano po? Alam ko pa may mga 4 na proposal po yata yung nilapid dyan sa Santa Cruz. Kaya po yan ang sitwasyon ngayon. Kailangan pong ma-decide po yan kaagad para malaman kung maisasama yan doon sa 1.6 billion project o maihiwalay. Ganon din naman po ang nangyayari sa Buwak dahil po sa Buwak ay meron pong agreement yan na pinasok sa Maynilad at meron pong legal issue kung itutuloy nila o hindi. Ano po? Mabigat na issue yan. Kaya yan po ay titingnan din po natin kung paano po mapapasama sila dyan sa water supply project ng probinsya. Yun po ang sitwasyon. Yung Mugpog naman po ay sasama at Gasan at yan pong Buenavista. So yung pong dalawang bayan na yun ay kailangan pong tutukan ng provincial government at makikipag-ugnayan po dyan sa inyong municipal governments para malaman po yung sitwasyon. Sa Buwak po naman, ang alam ko po ay gusto nilang sumama dyan sa water supply project. Kaya lang nga po ay may issue pa doon sa Maynilad, may kontrata po sila doon. Kailangan po maayos yun itong Enero para malaman po natin ang direksyon. Ito pong water supply project na 1.6 billion ay mainly po ang tubig niyan ay manggagaling doon sa hinulugang taktak, ano po, na malaking ilog. At magsasanga po yan, yung isang malaking pipe po ay pupunta sa Gasan at sa Buenavista. Doon naman sa Buenavista po ay katulong yung Bagtingon River. Dito po yung isa po ay Buwak, tapos Mugpog, hanggang sa Santa Cruz. Ano po? Pero mainly po, itong tubig galing dito sa hinulugang taktak na malaki pong supply, mainly ang anuhan po niyan ay ang Buwak at Mugpog. Ang Santa Cruz po ay gagamit po tayo ng mga 3 ilog po yata dyan. Ano po? Yung Makulapnit River, yung Tambangan River po yata yun, at saka yung isa pa po, Kawa-Kawa po yata. Basta may 3 pong ilog dyan. Marami pong supply kasi ng tubig sa Santa Cruz. At kailangan ayusin lang po yung pag-deliver sa mga tao. At yun na nga po, yun ang proyekto. Alamin po natin itong Enero at malalaman po natin kung paano kagad may bibigyan po ng solusyon yung ating problema sa Santa Cruz. Opo. Okay po. Meron po tayong caller. Ito siguro yung okay na caller kanina. Hello. Hello, magandang hapon po. Magandang hapon po. Ano pong pangalan niyo, sir? William Perlas po ng Torrijos. William Perlas. Okay, Opo. sige po. Opo. Nasa kabilang linya po si Governor. Opo. Hello, Governor po. Magandang hapon. Magandang hapon po, William. Opo. Ako po uli yung tumawag sa iyo. Makatago po uli ako sa inyo. Opo. Hello. Opo. Una po, magandang maligayang Pasko at saka belated New Year po. Opo. Sa inyo rin po. Opo. Go ahead. Opo. Napakinggan ko po yung mga in-announce nyo ng mga proyekto na nasa programa po ninyo. Ito pong tungkol po doon sa, sa agri. So, nabanggit Opo. niyo yung swine, dispersal, goat
fish finder, fishing equipment, Opo. truck transport. Ang tanong ko Opo. po ako po kami ay concerned dun sa mga proyekto na pwede kaming sa programa ninyo. Tama po. Tinatanong ko lang po kung alin yung parang pwede naming pasukan as is micro small business. Opo. Yan po, William, ay yung Opo. biik po ay magbibigay po kami niyan at libre naman po yun. Siyempre may agreement po Opo. yun. Pagka nanganak na po, ay yung dalawa ay ibabalik niyo po sa amin para maibigay naman sa iba. Yun po. Opo. Yung kambing, ganun din po ang sistema. So, sasabihin nyo Opo. lang po dito sa municipal agriculturist nyo po dyan, sa ating Opo, bayan ng tama. Torrijos, at para Opo. po mai-record kayo at mabiyayaan po kayo ng proyekto na yan. At pinag-aaralan din po ng provincial government na pwede naman pong, meron po tayong loan assistant venture. Nagbibigay po Opo. tayo ng pinakamababa po ay 5,000. Pwede nyo pong gamitin nyo sa pagkain dyan sa mga hayop na yan. At tapos pag ibibenta na po, yung provincial government na po ang hahanap ng buyer para po mas mataas. Kami na po ang bahalang kumikap diyan sa collection center area diyan sa Torrijos. At kami na magbabayad po sa inyo, kaya sigurado po yung kikitain. So lahat po ng tulong ay may bibigay, yun lang po ang ating mga kababayan na gusto magpalaki ng ganyan, ng baboy at kambing ay tutulungan po natin yan. Sangguni lang po kayo sa municipal agriculturist o meron po tayong hotline diyan po sa provincial government. Itanong nyo na po kay kapatid na Rick at makakakontak po kayo dun sa amin para matulungan po kayo. Ano po? Ganyan po ang sistema. May pinag-aaralan din po kami na kahit yung pakain po sa baboy ay makikipag-arrangement na lang po kami dyan sa isang malaking supplier para yung pagkain po ay papautang na lang po sa ating nagpapalaki ng baboy. Opo, kambing. Ganyan po ating gagawin. Opo, Gob, tatlo po, hindi po sa pangungulang sa inyo is tatlo po yung components ng sasawain, hybrid, feeds at saka management. Doon po sa management, medyo kailangan po ng place of operation. Paano po kaya makatutulungan kami? Ayan nga po ang kailangan nating pag-aralan nung gusto magpalaki. Ano po, kailangan may lugar din po sila yung lugar po. At kailangan pong pag-usapan talaga po ng municipal agriculturist nyo. Actually, gusto po namin ay cooperative po yung para po medyo mas maraming nagpapalaki. Pero pag-aralan po natin ang paanong sistema. Basta ang ipapangako po namin sa inyo, kami po yung magbibigay ng libreng biik. At kailangan lang po magsoli ng dalawa. At tutulungan naman namin kayo doon sa financial at sa pakain o kaya in terms of money or feeds. At saka po yung pag-supply. Ngayon, yung lugar po ay kailangan natin pag-aralan. Tama rin po kayo dyan. Alam niyo po dyan sa MSC, nung nandyan po yung si Dr. Monleon, may organic din, po sila dyan organic na mga baboy. Opo. Baka sumangguni rin po kayo sa, mukhang nalipat na po yata sa Rumblo. Napakagaling po niya, multi-awardee po yan si ating head sa Rumblo na po. Pero yung may pumalit naman po, pakitanong nyo naman po doon yung paano yung pagpapalaki at alam nyo po ako'y justice at abogado dati. Medyo hindi ko po sumasangguni lang ako sa ating provincial agriculturist si Armand Pedregal. Anyway po ay konsultahin nyo bigyan nyo lang yung telepono dyan at kay kapatid Rick o tumawag kayo sa hotline na tutulungan po natin kayo. Opo. Tama po kayo doon. Marami pong elemento rin na kailangang ayusin. Opo. Okay po, William. Maraming salamat. Okay po. Thank you. Okay, next question po, Gov. Gov, bakit po hindi dito doon na sa nung una kasi ay sa mugpog na sana dadalin. Ngayon nung umulan, sumobrang taas nung baha. So nalipat tuloy sa Buwak na malapit din na mataas na lugar.
At yun ang isang elemento na tinignan. At alam mo, ina-approvean pa ho ng PRDP yan eh. At anyway, lahat naman po ay mabibiyayaan dyan. At pero yun na ho na-approve eh. At nakitang mas mataas po yung lugar eh. Anyway, may collection system naman ho tayo. So, tutulungan na lang ho natin sila sa pagdadala doon. Ano ho? Oo. Okay, Okay. naman ho siguro doon. Opo. Okay po. Isa pang pong tanong galing sa ating text, sender, mahigpit na po baga ang mga patakaran na pinapatupad ng kada barangay? Kasi po dito sa Pag-asa, grabe po ang mga tambay, oras na ng gabi, di min lamang nagro-ronda ang mga tanod dito. Ang iingay pa, dapat po inaaksyonan po ng mga barangay officials, pati na po yung nagiinom, dikit-dikit na po at ang iisang baso lamang ang gamit. Anong barangay yan? Barangay Pag-asa daw po, sabi ng nag-text, sir. Sige po, at papatawag po natin si Barangay Captain at makausap po. At yung ating PNP po naman ay nandyan po. At yung mga kababayan naman natin sa Barangay Pag-asa, sinabi ko po na hindi pa po tapos yung laban ng ng COVID-19, lalo po yung nagiinuman. Diyan po, sa obserbasyon po namin sa mga nangyari itong nakaraang taon, yung nung sa inuman ho, dami ho na-infect. Lalo na po yung gumagamit kayo ng sariling baso, ng iisang baso, tatagay. Nako, iwasan niyo ho yan. Ayan, napakabilis po makapaglipat ng sakit. Ano po, iwasan niyo po yan. At yung pong sumunod tayo sa health protocol, ay nako, kayo ho ay pag tinamaan tayo ng COVID, ay wala pa namang treatment ho yan. Wala pang cure. Yung vaccine ho ay para hindi kayo mahawa. Oras na mahawa na po kayo, ay napakahirap po ng cure. Hanggang ngayon po, wala pa pong gamot na makakagaling sa COVID-19. Ano po? Wala pa po. Okay So, po. ingat po at papapantayin po natin yung Pag-asa at paparondahin na po natin yung mga pulis. Opo. Okay po. Governor, tanong ko lamang po kung pwede nang umuwi ang katulad naming narito sa... Yung alam niyo po ay depende nga po sa dahilan. Ano po, hindi pa po tapos ang laban ng COVID-19, kaya po tayo istrikto pa rin sa pagpasok. Kayo po, kung gusto niyo po talagang manirahan na rito at magtrabaho, nandiyan naman po yung Balik Probinsya 2 project sa NHI. Mag-apply muna po kayo doon kasi may financial na assistance po. Ano po? Ngayon po, kung talaga naman pong nagmamadali kayo, ay tumawag lang po kayo sa hotline natin at ma-verify lang po kung ano yung talagang layunin nyo. Papayagan naman po natin yan kung talagang gusto nyo na pong tumira dito. Ano po? At marami namang mga proyekto tayong gagawin, mga programa. At hindi ko lang po kayo magarantihan na meron po kayo talaga makukuhang trabaho sa ngayon dahil alam niyo naman, kahit saan lugar ho ay mahirap po ang hanap buhay. Pero kung nahihirapan naman po kayo sa lugar nyo at ang intention nyo talaga ay tumira na po dito sa ating lalawigan, okay naman po yun, allowed naman po yun. Makipag-ugnayan lang po tayo sa hotline po natin. At kung nahihirapan po kayo sa NCR, ay welcome naman po kayo dito. Basta po ang talagang kondisyon po, kayo'y talagang titira na rito at maninirahan na pangmatagalan. Ganun po yun. Okay po. Happy New Year po. Sabi po yan na nag-text. Okay. Salamat po. Okay. Governor, sa kanilang alaga. Okay, maganda po ang suggestion yan. At alam niyo po, meron po tayong district office na dyan sa munisipyo ng Santa Cruz. At magpapa-assign po ako ng isang vet med dyan, veterinarian. Ano po, baka yung si Dr. Rosal po ay may assign po dyan. Tama po kayo doon. Kailangan mabigyan po ng tutok dyan. Lalo na po dyan sa yung ating swine livestock dispersal ay kailangan po yon. Gusto ko po talagang
mapadami itong ating produksyon ay napaka-in-demand po ng ating Marinduque na baboy. At yung kambing po ay binibigyan din natin. So, importante po yun na meron po tayong veterinary yan. Sige po, gawan po natin yung paraan. Apo. Okay po. Isa pa pong text, Governor, bakit po hindi payagan na mag-operate muli ang STL dito sa Marinduque nang magkaroon muli hindi naman po Well, alam niyo po, ay medyo nawala po yung operator dito dahil po, ewan ko kung anong dahilan. So, meron na pong nilabas na anunsyo ang PCSO na pwede mag-apply. Ano po? Titignan po natin at alam niyo po, ay as much as possible po mga kababayan, ay yung sugal din po yan yung STL. Ano po? Tayo po ay tumataya, ginagamit natin yung pera at gusto natin tumama at ang inaasahan po yan ay elemento ng swerte. Ano ho? Yung gambling po ay palaging may halong swerte. Kahit po yung sabong may halong swerte. Yung akala nyo yung pangit na manok, minsan nakakatama pa na maganda, nanalo. Pero may elemento po ng swerte. Mga kababayan, sa hirap po ng buhay ngayon, yung pera nyo pong nilalagay ay gamitin nyo na maayos para po lalong kumita at lalong makatulong sa inyong pamilya. Ano po? Hindi po, alam nyo po yung gambling ay usually ho ay ang hirap manalo. Lalo po yan sa mga loterya. Ano po? Yan ba, sa bagay, yan naman po ay programa ng gobyerno. Wala naman po talagang magagawa dyan at meron pong sinusunod na batas dyan. Pero yung STL po ay may question po dyan dahil nga po marami pong sistema na hindi maganda. Ano ho? Unang-una, hindi kumukuha ng business permit. Nung nagpulong-pulong po kami sa Malacanang at nandun po si Pangulong Duterte at sinasabi niya pa, kailangan kumuha ng business permit itong mga operator ng STL. Ayaw namang kumuha ng business permit. Ano po? Sa liga po ng mga gobernador, ako po yung pambansang Pangulo niyan. Ang aming pong posisyon dyan ay talagang kailangan silang kumuha ng business permit dahil po yung pinagtatayuan minsan ng STL shop o office o area of operation ay mari pong lumalabog sa mga ordinasya ng Sangguniang Bayan. At pangalawa po ay hindi po talaga talagang ayos yung operation sa ibang STL. Anyo't pag-aaralan po natin kung paano magandang wala pa naman po nag-a-apply at wala pang ina-approve pa. Ano po? Kung sakaling may approve na po yung PCSO, edi tingnan po natin yung operations nila. At yan naman po ay policy ng national government. Kung hindi naman po makakasama sa ating mga kababayan, depende po rin yan sa mga kanya-kanyang sangguniang bayan at municipal government sa ilalim ng municipal mayor. So tingnan po natin ang sitwasyon sa STL. Hanggat maaari po ay ayaw po nating talagang umasa sa swerte, mga kababayan. Ang kayamanan ay nakukuha sa malinis na pagtatrabaho at sa magandang pagninegosyo. Paghahanap buhay, yan ang magandang pagkakitaan. Wala pong masyadong tumatagal ng yaman dyan sa mga ganyang bagay. Maring may swerteng iba na ayos nagamit mabuti yung pinanalunan pero ang hirap-hirap pong tumama dyan sa STL, dyan sa Lotto. Ako tumataya rin hindi pa ho tumatama ilang taon na ho ay mahirap po talagang umasa dyan sa swerte, sinasabi ko sa inyo. At ako hindi naman mahilig magsugal. Mahirap po yung nagsusugal. Nakita nyo yung sabong, dyan sa mugpog, inumpisahan. Ayun, nagkakahawa-hawa ho doon. Nakita nyo ho. Kung tayo nagpapalaki na lang ng native chicken at ibibenta namin ng mahal yan, di kumita pa tayo kaysa yung pansabong. Although okay naman ho yung mag-breed ng mga champion na mga panlaban. Tama lang yan, okay, negosyo ho yun. Huwag na kayo magsusugal ng malaki. So, ganun po ang sitwasyon sa STL, mga babae. Hintayin po natin ang mangyayari kung may ma-approbahan na po ang PCSO. Okay po. Isa pa pong text. Magandang hapon po, Governor. Kailan po kaya maayos ang kalsada dito sa Bukbuk papuntang Puting Buhangin? Hirap pong magbiyahe
papunta sa bayan ng Mugpog sa mahinhin pa po na daan. Totoo po yun. At sinulot ko na po dito yan. At talaga pong may mga areas po tayo na inaayos pa po ng provincial government at humingi na po tayo ng tulong dyan sa DPWH. Ano po? Sa Balogo po yata. Alun-alun na yung daan. Masyado malaking pinsala at konti pang unawa po. Nilista ko na po ito dito. At mag-uusap po kami ni Engineer Lial bukas po. Opo. Okay po. Sabi naman po ng isang nag-text, Governor, allow na po ba ang door-to-door na magsakay ng pasahero? Ang front po, sino ang magpapadala ng package? Yun po ang sinasakay nila. Pero, tao po ang laman sa loob. Hindi pa po, alam ko, wala pa po kasi yung franchise na ini-issue yung LTFRB eh. Ano, titignan po natin yan dahil alam niyo po, may prangkisa po yan eh. Kailangan po sila makakuha sa LTFRB. Eh, kung wala pa po, ay mukhang hindi po authorized yung operation. Ano po? So, ganun po ang sitwasyon dyan. Alamin ko po kung authorized na po sila ng LTFRB. Apo. Okay po. Isa pa pong text galing sa Barangay Pantayin, Matalaba. Governor, magandang hapon. Na-update na po yun dati pero hindi pa rin po inagin. Baka sakaling kapag ikaw na po ang tumawag sa kanila ay mabilis ang kanilang aksyon. Sige po, tatawagan ko pagkatapos ng programa po si Manager Sol. Opo, si Gaudencio Sol. Opo. Sabuhin po natin. Opo. Okay. Governor, sana po ay mapasama sa proyekto mo ngayong 2021 na magkaroon ng magandang pasyalan dito sa Santa Cruz. Baka siguro tourist destination. Ano. May hinig Opo. Gagawa po tayo ng magagandang pasyalan dyan. Alam niyo po, napakaswerte ng Santa Cruz. Sa tingin ko po sa 6 na bayan, andyan po ang pinakamaraming magagandang mga lugar. Wag ho kayo magtampo at gagawa po tayo ng mga magagandang pasyalan po sa Santa Cruz para po hindi lang sa inyo, pati po panturista. Opo, napakaganda po ng Santa Cruz eh. Pagdating ng panahon, makikita nyo po, naku po, napakaganda ng talagang mga gagawin natin dyan sa Santa Cruz. Opo. Okay po. Governor, Sige po, at kung yung NBI po na clearance ay nadala po natin dito sa Santa Cruz at sa Buwak, District 1 and District 2, at marami pong nakakuha ng NBI clearance at sige po, at gagawin po natin ang paraan para po hindi mahirapan itong ating mga kababayan. Governor, tanong ko lamang po kung ilan ang po pwedeng isakay ng tricycle papuntang Buena Vista at hihingi po sana ako ng konting tulong. Kailangan pong ipa-check up ang tatay ko kasi po nasakit po ang balikat, ay abot na po sa ulo ang sakit. Susunduin po sana namin sa Buena Vista para mapa-check up po dito sa Santa Cruz. Ay wala daw pong doktor doon. Sana po matulungan ninyo po kami. Salamat po. Vangeline Ebreo po ito ng Barangay Lapu-Lapu. Vangeline Ebreo? Opo, ng Barangay Lapu-Lapu. Humihingi po ng tulong. Lapu-Lapu. Yung pong si Speaker, Lord Alan, ay nakapagbigay na po ng ambulansya dyan sa Santa Cruz. Napakaganda po yung Hyundai na Starex na kompleto po ang gamit. Pwede niyo pong hiramin niya sa Municipal Health Office ng Santa Cruz. At pwede niyo padala sa Buena Vista. Opo. Pwede nang dalhin ng ambulansya po yon. Sige po, papasabi ko po, makipag-connect na po kayo dyan sa MHO ng sa Santa Cruz at may ambulansya na po dyan. Pwede pong gamitin yon. Opo. Okay po. Okay, merong tayong caller. Okay, hindi mo nakakausapin yan. Sige, sandali lang. Okay, hello.
Hello? Wala. Hindi siya madinig. Hindi siya madinig. Oo. Ayo, hindi niya madinig yung ano ko. Yung boses ko. Oo. Okay, hello. Magandang hapon po. Hello. Ayaw niya. Di bale, wag na. Oo. Ayaw niya sumagot. Oo. Okay, ang dami nito. Dali okay. Sandali lang. Magandang hapon po. Kailan po baga sisimulan, Governor, yung pong proyekto ninyo sa pamimigay ng kambing at baboy? Maganda po yun na paramihin para mapagkakitaan naman namin. Sige po, tawag lang po kayo sa hotline para malaman nyo kung kailan mabibigyan kayo at kung kailan po yung availability. Opo, tawag lang po sa hotline namin. Pwede ho ba ninyong pakiulit po yung official procedure o requirements para sa APOR at LSI? Yung pong uniform information, yung pati pong contact individuals, ay alam yung hindi iba-iba pong inasabi para hindi magulo. Sabi po na nag-text. Kanito daw pwede report yung nadadaan na yung kanino daw po pwedeng i-report yung pong nadadaan sa palakasan sa pier, yung pag-reportan dapat ay hindi nadadaan sa lagay. Ano ibig sabihin? Ano ibig sabihin? Parang kung saan daw po pwedeng i-report yung pong, baka daw po meron siyang parang ang gusto niya sabihin, may nakikita siyang napapalusot dyan sa pier, gusto niyang i-report, ay saan daw po pwedeng iulat yung kanyang obserbasyon. May mga hotline po tayo. Kaya po, tawag lang po kayo doon sa hotline. At ang in charge po doon ay yung dating mayor ng Buena Vista po, si Mayor Jean Madrigal. Para po maliwanagan natin kung ano po yung inyong gustong isang guni o i-report. May mga hotline po tayo dyan. Tawagan nyo lang. Ibigay mo lang, kapatid na Rick, diyan kaya sa nag-text o tumatawag. Para makaklaro natin kung ano yung mga gusto niya sabihin. Okay po. Okay. Governor, kailan po ba talaga po Alam niyo nga po yun, ay dalawampung klase kasi po yung pwedeng pumasok, di ba? Meron po yung APOR. Pag sinabi po nating APOR, ay yung authorized persons outside the residence. Yan po yung nakalagay doon sa ating omnibus guidelines ng IATF. At yan po yung mga doktor, yung mga nurse, mga frontliners, mga health workers. Yan po yun Yan po yung mga pumapasok na sa medical mission, mga medical services o humanitarian reasons. Yung po yung mga OFWs o ROFs, yan po, kasama po yan. Yan po yung kasama dyan po yung mga tao na hinahatid ng national agencies. Yan po, kasama po yan. Yan po yung mga tinatawag nilang APORs. Ano po? Kaya po marami yan Marami. Kaya nga po, official po yung kanilang pagpunta, kaya po sila inaalaw. Higan ng Marinduque. Ang dahilan po noon ay gusto nilang tumira talaga dyan at gusto nilang tumira ng matagal at dyan na po mamuhay at magtrabaho. Yun naman pong mamamasyal ay hindi po stricto po tayo doon At dahil nga po sa sitwasyon at nakakatakot pa po ang hawahan, nililimit na po natin yung pumapasok. At kasi nga po, pagpasok nyo, pwede po kayong isubject pa sa antigen test o kaya sa PCR test. Ano po? Pangalawa, magka-quarantine pa po kayo ng 14 days. Paano po kayo makakagalaw at makakabalik ka agad kung naka-quarantine din po kayo? Ano po? So, ganyan po ang sitwasyon natin. Kaya po sinasabi nating mabuti ay
O yung pangunawa nyo, kung wala naman po kayo talagang gagawing importante na may mabigat na rason, eh, stay put na muna tayo. Ano po? Kaya nga sabi nga po yan, Section 7 ng Omnibus Guidelines. Ano po? Ayan, babasahin ko ulit. Health and Emergency Frontline Services Personnel. Government officials and government frontline personnel. Duly authorized humanitarian assistance actors, persons traveling for medical or humanitarian reasons, persons going to the airport for travel abroad, persons crossing zones for work or business permitted in the zone of destination and going back home. Okay? Tapos, kinukonsider din pong uppers nga, sabi ko, OFWs o yung overseas Filipinos. Ano? Ayan. At saka yung ibang tao po na tinatransmit sa pamamagitan po ng National Government Agency. Yan po, with the approval of the receiving LGU. Kaya po yung mga pumapasok, bago po pumasok, ay tawag muna sa hotline. Dahil biverifyin pa po ng sa hotline operators kung kayo po ay inaaprubahan po ng barangay. Okay? Ayan, yan po ang sitwasyon dyan. Ngayon, yung mga iba po, yung mga non-uppers na po, iyaan na po yung kung ano-ano ang dahilan. Ano po? At kaya kayo pinapatawag sa hotline para makita po kung talagang kayo ay may mabigat na dahilan para pumasok at para po mabigyan ng mga kondisyones kasi po kayo ika-quarantine. So, ganyan po yung mga sitwasyon. Yung mga LSIs po ay kasama dyan, pero kaya tinitingnan po natin mabuti kung talagang kayo po ay titirian ng pangmatagalan, dyan na kayo mamumuhay, dyan na kayo talaga, yung mga anak nyo mag-aaral na dyan, yan po yung inaalaw natin. Yung mga namamasyal lang po at bibisita, yan po ay hindi mahigpit po tayo dyan. Ano po? So, ganyan lang po ang sitwasyon ngayon. Yung uppers at non-uppers. Yan po ang ating mga regulasyon ngayon. Alinsunod din po sa IATF Omnibus Guidelines. Opo. Okay po. Last 3 questions po, Go, bago tayo magtapos. Governor, concern ko lamang po ang tulay dito sa amin sa Barangay Laon, Mogpog. Palagi po kasing bumabaha dahil sa disenyo ng tulay. Baka po pwede po ninyong mapabisita sa taga DPWH. Saan lugar tong Laon daw? Sa Laon, Mogpog daw po. May tulay daw po doon na kinakabahan sila kapag nabaha. Oo. Sige nga po at pakitawag lang po sa hotline din para maibigay specifically yung lugar. Ano ho? Para maituro doon. Oho. Pakita Okay. i-report din ho. Oo. Sige po. Gob, ako po yung nag-text na magsusundo ng tatay sa Buena Vista. Kung hihiramin po ba namin yung ambulance sa hospital, ay may bayad po ba yun? Kasi po, mahirap lang po kami. Baka pwede po ito ay libre. Salamat po. Ang alam ko po ay may programa dyan si Mayor Tonton Uy na halos wala namang binabayaran na ho doon eh. Ano ho? At dito lang naman sa loob ho yan. Palagay ko, kaya na po ni Mayor Tonton Uy po yun. Palagay ko wala na pong bayad dyan eh. Oo, crudo lang naman po. Hindi naman, pwede naman po. Oo. Okay. Pwede po bang maka-request, Governor, para sa kasi po, nasali sa ay supply ng tubig na baka po pwede ninyo kaming matulungan. Si Nestor Kimora po ito, dating kagawad ng Tagum. Ating engineering at kailangan po makita natin kung ano yung problema talaga. At sabi ko nga po ay meron naman tayong waterworks project na water supply project para sa Santa Cruz. Titingnan po natin, baka kasama yan eh. Ano po? Sige po, alam ko na yung problema. Opo. Okay, last question po, Go, bago tayo magtapos. Sana po ay ilibre na ninyo ang antigen test sa mga LSI.
Sa ngayon naman po, wala po kami nagagamit na test kit sa LSI. So, hindi naman po kami nagpapa-antigen test sa ngayon. Dahil po kulang pa yung supply namin, naghahanap pa po tayo ng pondo. Ano po? So, actually, pwede po natin kayong isubject sa PCR test o sa antigen test. Kaya lang po sa ngayon ay pinaka-quarantine lang po namin yung mga LSI. Hinihingi po namin yung medical certificate sa pinanggalingan na LGU tsaka yung travel authority. Ano po? Oo. Ganun po ang sitwasyon natin. Hindi po kami naniningil sa ng antigen test ngayon sa ngayon, no? Okay po, Gob. Nako, wala na tayong oras, Gob. Next Sunday naman uli, Enero at Diez. Okay. So, salamat po mga kababayan. Patuloy po sana kayo makinig sa Governor's Hour. Patuloy po sana yung magpadala ng tanong o mag-text o tumawag. At sana po, tumawag po kayo palagi doon sa hotline natin. Ibibigay ni Kapatid Rick. Pakisabi mo na, Kapatid Rick. At meron mga sumasagot doon para po patuloy yung ating pakikipag-ugnayan. Importante po na nagre-report kayo sa Governor para nalaman ko po yung nangyayari dyan sa mga iba't ibang lugar sa ating mahal na lalawigan. So ngayon po, patuloy po sinasabi sa inyo, mag-ingat pa po tayo, hindi pa po tapos ang laban sa COVID-19. May variant pa po na mas mabilis makahawa. So ituloy po ang pagsunod sa WOWs. Wear your face shield and face mask, observe physical distancing, wash your hands, at symptoms reporting. Mag-report po ng sintomas. Yun lang po mga babayan, is mapagpalang araw ng linggo. God bless you all. Mahal ko po kayong lahat. Tulong-tulong po tayo. Tayo po ay makakalipas din sa mga problema at aasenso na rin po. Mabuhay po kayong lahat. Para laging update sa mga